Sa headquarters, nag-uusap-usap ang mga may matataas na posisyon ng naroon. Kapwa seryoso ang kanilang mga muka at seryoso ang mga pinag-uusapan sa isang misyon na ibibigay sa kung sino sa kanila. Kailangan magaling ang magpanggap ang gagawa ng misyon para hindi makalata si Del Mundo. Hindi pwedeng pumalpak dito dahil maraming nakasalalay. Sabi ng pinuno nilang si Alvin. Nasa isang mahabang lamesa sila at nasa pinakadulo si Alvin, habang nasa gilid naman ang kanyang mga tauhan at iba't ibang mga assassin, agent at kung ano-ano pa. Magagawa naman ng misyon na yan, boss, kung aayusin ang gagawa ng misyon ng kanyang trabaho. Sabi ng isang lalaking agent na nagkagalang Danny. Napatingin sa kanya ang pinuno nilang si Alvin, maging ang kanilang mga kasamahan na naroon. Mas maganda kung babae ibibigay ang misyon na yan, pero kailangan nating mag-isip ng magandang plano. Sabi naman ni Danny. Yung hindi agad malalaman at mahahalata. Sabi naman ni Serena. Naghahanap ngayon ng bagong maid ang mga Del Mundo. Sabi ni Sarah na kanina patahimik at pinapakinggan ang bawat sinasabi ng kanyang mga kasamahan. Si Sarah ang isa sa pinaka-inaasahan at pinagkakatiwalaan ng lahat. Marami ng misyon ang binigay sa kanya at lahat ng mga yon ay tagumpay. Hindi niya nabibigo ang kanyang mga kasamahan, lalo na ang kanilang pinuno, kaya tuwang-tuwa ito sa kanya at halos paborito na siya nito. Kaya marami din ang nagagalit at naiinis sa kanya. Pero wala siyang pakialam doon dahil talagang mas maayos lang talaga siya gumalaw at magtrabaho. Ano naman ang connect nun sa pinag-uusapan ngayon? Malditang tanong ni Ashley na nakaangat pa ang isang kilay habang naka-cross arm. Casual lamang ang mukha ni Sarah at hindi siya ganun na-offend o kaya naman ay natarayan kay Ashley dahil sanay na siya sa babae. Ito ang pinaka-maiinis sa kanya. Idagdag pa na naiinggit din ito. At kapag ganun ay mas inaasar niya lamang. Pinapatulan niya ng palihim. May naisip lang naman ako na plano. Sabi ni Sarah para makuha niya ang atensyon ng lahat. Spill, sabi ni Danny. Tumingin si Sarah sa kanilang pinuno bago niya tiningnan ng lahat. Inisa-isa niya ito hanggang sa mapahinto kay Ashley na hindi naman nagbabago ang ekspresyon ng muka. Naisip ko na mas maganda na may magpapanggap bilang isang maid na mag-a-apply sa kanila. At kapag natanggap siya doon niya na isasagawa ang plano. Pero may twist pa. Sabi ni Sarah at saka ito ngumisi. Marahan niyang inusog ang upuan at sarili sa mesa. Nagpangulumbaba siya. Angelic ang kanyang muka. Pero nakakatakot kapag ngumisi kasi hindi mo alam kung ano yung nasa isip niya. Ang twist ay kailangan niyang mapahulog. Ma-fall si Del Mundo sa kanya. Kaya babae ang kailangang gumawa. Dahil kapag na-fall si Del Mundo, mabilis lamang makakagalaw. Mabilis na may sasagawa ang plano at magiging successful pa. Pero kailangan, mahal na mahal ni Del Mundo ang babaeng yun para hindi mahirap makuha ang tiwala niya. Ngising sabi ni Sarah sa lahat. Hindi naman makatotohanan ang sinasabi mo at mahirap gawin ang sinasabi mo. Hindi madali ang bagay na yan. Wala bang ibang suggestions? Tanong ni Ashley na tiningnan ng lahat. Pero wala man lang sumagot sa tanong niya. I like her idea. Sabat ng kanang kamay ni Alvin na si Esther. Isa ito sa mga tapat at pinagkakatiwalaan ni Alvin. Tanging ito lamang ang nakakaalam ng lahat ng sikretong kanyang tinatago. Hindi madali ang bagay na yon pero maganda na may thrill, di ba? At yun ang pinakamagandang misyon sa lahat. Kayang-kayang gawin ni Sarah yun. Sabi ni Esther. At saka ito humisi habang nakatingin kay Sarah. What? Siya ba ang gagawa ng misyon? Baka pumalpak siya. Baka siya pa ang mahulog kay Del Mundo. Ang alagad ni Ashley. Hindi yan. Magaling si Sarah kaya naniniwala ako kapag siya ang gumawa ng misyon, successful agad. Walang butas. Kaya mas maganda talagang siya na ang iatang doon. Sabi ni Danny sa casual na boses nito. Nakaramdam naman ng inis si Ashley at gusto niya namang umangal pero hindi na siya nakapagsalita pa nang si Alvin na mismo ang nagsalita. Tama,
Kaya si Sarah ang gagawa ng misyon at gagawin niya ang ideyang nasa isip niya. Siya na ang bahala sa lahat. Sabi ng kanilang pinuno habang seryosong nakatingin kay Sarah na naging seryoso na din ang muka. Alam niyong hindi ko kayo mabibigo, boss. Kayong lahat. Wala pa akong misyon na hindi nagtatagumpay. Sabi ni Sarah. Kaya nga Sarah, at dapat sa pagkakataon na to, hindi mo kami mabigo. Huwag kang mahuhulog kay Del Mundo na yon. Alalahanin mo ang ideya mo. Ikaw mismo ang nagsuggest kaya ikaw mismo ang gagawa. Sabi ni Alvin. Napatango naman si Sarah. Malakas ang kanyang kumpiyansa na hindi siya mabibigo na magtatagumpay na naman ang misyon na iaatang sa kanya. Ako nang bahala sir sa lahat. Huwag kayong mag-alala dahil uuwi ako dito ng may ngiti sa labi habang hawak ang mga dokumentong kailangan natin. Uuwi akong tagumpay dahil napabagsak ko na siya ng ganun lang kadali. Just trust me, sir. Everyone. Ani Sarah habang seryoso ang mukha. Napairap si Ashley dahil doon. Nainis lalo sa kanya. Hindi mo na kailangan sabihin pa ang bagay na yan dahil kaming lahat ay napakalaki ng tiwala sa iyo. At alam naman namin hindi mo kami bibiguin lalo na si boss. At kapag binigo mo naman kami, alam mo naman na pwede mangyari. Ang gagawin naming lahat sa iyo. Sabi ni Yuka na may pagbabanta sa kanyang boses. Seryosong-seryoso din ang mukha. Napangisi lamang si Sarah at saka sumandal sa kanyang inuupuan. Pinasadahan ng mga daliri niya ang mahabang buhok na nakalugay. Confidence na din ang kanyang mukha. Kill me kung mabigo man ako. May karapatan kayo na parusahan ako. Pero oras na hindi ako mabigo, isa sa inyong papatayin ko. Pwede naman sigurong humingi ako ng kapalit kahit na ngayon lang, sir. Sabi at tanong ni Sarah at saka siya humarap kay Alvin na napaayos sa kanyang pagkakaupo. Sa lahat ng misyon na binigay niyo sa akin, wala ko ni isang reklamo. Dagdag ni Sarah. Wala ka naman kasing karapatan na magreklamo. Under ka ng organization na to at kusa kang pumasok dito kaya lahat ng iuutos sa'yo ay kailangan mong sundin ng walang angal. Sabat ni Ashley. Pagak na natawa si Sarah para mairita ang pagmumuka ni Ashley. Iyon na nga eh. Ako mismo ang nagpasok sa sarili ko sa organization na to. Pero hindi ba parang unfair ata ang pagdating sa akin? Dahil malalaking misyon ang binibigay niyo sa akin. Mahihirap gawin. Samantalang sa iba ay napakadali. Naiisip ko lang na baka pwede namang may kapalit. Sabi ni Sarah nang nakangisi. Well, you're right, Sarah. At kung ano man ang nais mong kapalit kapag naging successful ang mission mo, ibibigay ko sa'yo. Ako mismo ang magbibigay sa'yo nun. Sabi ni Alvin. Mas lalong napangisi si Sarah at tumingin kay Ashley. Isa lang naman ang nais ko, sir. Nais ko na oras na maging successful ang mission ko, hayaan niyo kung may mapatay sa isa sa atin dito. Isang taong matagal na kayong tinatraidor ng patalikod at hindi niyo nalalaman. Sabi ni Sarah. Namutla naman ng bahagya sa kanyang harapan si Ashley na agad ding nawala pero nakita ni Sarah. Ito ang kanyang pinapatamaan. Marami siyang alam sa bawat isa sa kanyang mga kasamahan at alam niya din ang bawat kilos ng mga ito. Maraming traidor sa kanilang organisasyon pero hindi niya sinasabi sa kanilang pinuno dahil gusto niyang maging alas ito sa mga taong yun. Nasa kanya ang evidence kaya matapang na lang siyang nagsabi ng ganon. What do you mean by that? Tanong ni Ashley na nagmamaang-maangan. Alam kong hindi niyo alam, sir. Pero maraming traidor sa organization na to. Pero hayaan niyo lang. Oras na hindi naman na kayo pinapakalman. Matapang na sabi ni Sarah sa kanilang pinuno. Kaya malaki ang tiwala at paghanga ako sa iyo. Dahil alam na alam mo ang lahat. Kahit na hindi ako nagsabi na gawin mo ang isang bagay. Dahil ikaw na mismo ang nagkukusa na umalam. Sabi ni Alvin sa kaitong ngumisi. Nakakatakot ang kanyang pagbisi. Pagak na napatawa naman si Sarah dahil doon. Kaya nga isang tanong niyo lang sa akin ng isang bagay ay mabibigay ko kaagad ang sagot na may kasama pang evidence para naman hindi kayo maghinala pa kung totoo ba o hindi. Sabi ni Sarah. Sinabi ni Sarah ang buong planong naisip niya sa misyon na yun. Siya mismo ang gumawa at magpapanggap.
Nakinig naman sa kanyang lahat maliban kay Ashley na ilang beses na pairap. Nadagdagan na naman ang inis niya kay Sarah. Ikaw nang bahala sa lahat, Sarah. At kapag natapos mo ng misyon na yun, malaking reward ang matatanggap mo galing sa akin. Sabi ni Alvin. Hindi naman na kailangan, sir. Ayos na sa akin ang kapalit na nais ko. Dahil matagal na akong may gustong patayin na traitor dito. Ani Sarah, saka siya palihim na sumulyap kay Ashley na napansin naman ang simpleng sulyap niya. No worries, Sarah. Makakaasa ka sa bagay na yan. Sabi ng kanilang pinuno. Napatango naman si Sarah. Nag-usap na sila sa ibang bagay at kapwa naging seryoso na naman ang lahat at nakinig sa lahat ng sinasabi ng kanilang pinuno. Nang matapos yun ay nangunguna sa palabas si Sarah. Nakasunod naman si Ashley sa kanya. Masyado ka talagang papansin at bida-bida, no? Napakasip-sip mo talaga. Ani Ashley, kaya napatigil si Sarah sa kanyang paglalakad. Agad siyang napaharap kay Ashley. Casual ang ekspresyon ng kanyang mukha habang kay Ashley naman ay napakamaldita. Hindi bida-bida ang tawag doon, Ashley. Sadyang magaling lang talaga ako kesa sa'yo. Bakit hindi mo ba matanggap ang bagay na yun? Tanong niya. Masyado namang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Huwag ka naman masyado mapagmataas dahil ka-level pa din naman kita, no? Ani Ashley. Napahalakak ng pagak si Sarah at parang nainsulto naman. Hindi ko alam kung ano bang trip mo kung bakit sinasabi mong bagay na yan. Hindi naman talaga tayo magka-level. Kasi, iba ang level na meron ako. Nasa taas ako, habang ikaw ay nasa baba. Kagaya mo, hanggang sa baba lang. Sinamaan siya ng tingin ni Ashley. Kailanman, hindi tayo magiging magka-level, Ashley, okay? Tama na din yung pagiging insecure mo dahil walang magagawa yan. Hindi mo mapapantayan ng galing ko. Remember that always, kahit na ano pa ang gawin mo, kahit mainis o magalit ka pa sa akin, sabi ni Sarah. Napakuyom ng kamao si Ashley at napalingon siya sa paligid. Nakita niyang walang gaanong tao sa kanilang pwesto, kaya akma niyang sasampalin si Sarah nang maunahan siya nito. Mabagal ka kumilos, kaya paano ka hahangaan ng lahat kung ganyan? Nalaman ko na agad ang gagawin mo dahil masyado kang halata. Before ka mainggit, dapat patunayan mo muna ang sarili mo. Hindi yung ganyan, na hanggang dyan ka na lang. Sabi naman ni Sarah, hindi naman nakaimik si Ashley na masamang-masama ang loob maging ang tingin niya kay Sarah. Pasalamat ka at hindi sapak ang binigay ko sa'yo dahil baka hindi na magustuhan ng mga taong nagkakagusto sa'yo. Sabi pa ni Sarah at padabog na binitawan ng kamay ni Ashley. Inayos niya ang kanyang sarili at napatayo din siya ng maayos. Taas noon niyang tiningnan si Ashley na parang bata sa kanyang harapan. Masyado ka pang mahina, Ashley. Yun ang totoo. Mabilis kang magpadala sa emosyon na nararamdaman mo. Kaya mabilis kang natatalo. Yun ang dahilan kung bakit hindi masasabi ng iba na magaling ka, lalo na ng ating pinuno. Dahil marami ka pa talagang kailangang malaman, alamin at ayusin lalo na sa sarili mo. Sabi ni Sarah. Hindi mo ako kailangan sabihan yan. At hindi ko kailangang ayusin ang sarili ko para lang sa'yo. Matapang na sabi ni Ashley. Napailing na lang si Sarah. Paano ka matututo sa ibang bagay kung hindi ka tumatanggap ng opinyon ng iba? Palaging sarili mo lang ang pinaniniwalaan mo. Marahang ani nito. Pero ikaw din. Buhay mo naman yan. Pasalamat ka nga at nagsasabi pa ako sa'yo. Sa totoo lang, gustong-gusto ko itang turuan. Pero huwag na lang. Baka sabihin mo na naman sa akin na masyado akong naaawa sa katulad mo. At hindi mo kailangan ng awa. Dagdag nito. Sadya, hindi ko kailangan yan. Hindi naman ako kailangang kaawaan lalo na ng isang katulad mo. Ani Ashley. Okay, you said it. Pero kung gusto mong matuto at maging kagaya ko, huwag ka na lang mahiyang lumapit sa akin. Hindi naman kita tatawanan kung kailangan mo ko at ng tulong ko para mag-improve ka. I'm willing to help. Sabi ni Sarah at saka nagkibit balikat. Hindi ko nga kailangan ng tulong mo. At kahit kailan, hindi ako lalapit sa iyo para lang magpatulong. Matapang na sabi ni Ashley. Okay, sabi mo eh. Hindi naman kita pipilitin. Saka nagsasabi lang naman ako. Pero baka magbago pa ang isip mo. Basta, lapit ka lang sa akin.
Kasual na sabi ni Sarah, saka tinapik ng marahan ang balikat ni Ashley at iniwanan niya ito. Samantala, sa kabilang banda ay seryoso namang nag-uusap ang magkaibigang Lennox at Robert. Dalawang lalaking parehas galing sa mayamang pamilya at mga bilyonaryo. May mga sariling kumpanya at may mga lihim ding tinatago. Marami din silang alam na hindi alam ng iba at bihasa din sila pagdating sa mga armas at pakikipaglaban. May isang grupo din sila pero isa lamang sikreto yun na tanging sila lamang ang nakakaalam. At may isang sikreto silang tinatago na hindi dapat malaman ng sino dahil masisira ang planong binabalak nila. Anytime may kikilos din sila para pabagsakin ka. I'm sure na gumagawa sila ng plano ngayon. Sabi ni Robert at saka niya nilagok ang alak na nasa baso niya at after noon ay nilagyan niya ito. Nasa opisina sila ng dalawa ni Lennox. Nag-uusap habang may alak sa kanilang harapan. May plano din naman ako, kaya nga pinakalat ko ang bagay na yun. Nung naghahanap ako ng maid kahit na hindi naman kailangan. Sabi naman ni Lennox at lumagok din ang alak. Maniwala ka man sa hindi, alam kong may isa sa kanila ang magpapanggap na mag-a-apply sa'yo. Ani Robert, saka siya ngumisi. As I expected, hindi na ako magtataka sa bagay na yan dahil yan ang planong gagawin nila. Sabi naman ni Lennox, tsaka siya ngumisi. Planado niya talaga ang bagay na naghahanap siya ng magiging maid dahil alam niyang kakagat ang mga yun sa planong kanyang ginawa. Huwag ka na talaga magtaka. Baka nga ang twist pa niya na ipapahulugin ka ng magpapanggap na maid na ipapadala nila para maging madali sa kanilang isagawa ang totoong plano. Kasi 'di ba, mahal mo na yung maid. Ani Robert, saka ito napahalakhak. Napailing naman si Lennox. As if naman na mahuhulog ako. Isang babae lang naman ang mahal ko at kinababaliwan ko ng sobra. Sabi ni Lennox, totoo naman talaga. Ani naman ni Robert, sa sobrang pagkabaliw mo sa kanya, matutuluyan ka ng madala sa mental. Halakhak nito pagkatapos para samaan siya ng tingin ni Lennox pero hindi man lang siya natinag. Siraulo ka talaga, kaya hindi na siya nagpapakita sa iyo Dahil mas baliw ka pa kaysa sa akin. Deserve. Pangaasar ni Lennox para maging poker face ang mukha ng kaibigan. Tol, wala namang ganyan no? Maayos tayong nag-uusap dito tapos bigla kang dadali ng ganyan. Aba, hindi naman natatama yan. Ani Robert, pagak na natawa si Lennox. Gago, ikaw naman ang nauna dyan. Tapos ngayon gumaganti ako masyado ka namang pikon. Sabi ni Lennox, pabirong napairap si Robert. Binuksan niya ang ilang butones ng kanyang suot na sleeves, saka siya tumandal sa sofa. Hot na hot siyang tingnan sa pwesto at angle niya doon. Masyado kasi akong tinamaan. Napakasakit. Sabi ni Robert at kumanta pa. Napailing si Lennox at sumandal din siya sa sofa. Kung may mga babae lang silang mga kasama doon ay baka tinilian na sila. Baka mga natulala na ito sa kanila at halos luhuran. Hot kasi ang pwesto nila at kahit na napakasimple lang ng mga suot. Pinapahanap mo pa din ba siya? Kahit na halatang wala namang balak magpakita sa'yo. Ikaw lang tuloy ang nagpapakatanga sa hindi naman dapat. Sabi ni Lennox. Tol, ganun naman talaga kapag nagmamahal. Handang magpakatanga para sa taong minamahal. Saka, uubusin ko ang kayamanan ko para sa kanya. Tayo na, hindi pwedeng hindi kami endgame sa uli. Dapat kaming dalawang magkasama at sasabay na tatanda. Hindi pwede sa iba. Gigil na sabi ni Robert. Paano kung may iba na pala siya? Paano kapag nahanap mo pero masaya na pala siya sa iba? Tanong ni Lennox. Bahagyang natigilan si Robert at napaisip at saka siya napahawak sa bandang dibdib. Ouch! Sakit naman nun, tol. Hindi ko tuloy maiwasan na ma-overthink na baka totoo yung sinasabi mo. Ani Robert. Lennox chuckled. Hindi, joke lang. Pero mag-overthink ka na at baka totoo. Kawawa ka kapag totoo nga. Hinahanap mo pala walang kasiguraduhan kung sayo pa rin ba siya. Sabi ni Lennox. Tama ka na, tol. Masyado mo nang sinasaktan ang puso ko. Sabi ni Robert na kulang na lang ay parang batang iiyak na. Napahalakhak naman si Lennox.
Tawang-tawa siya sa reaksyon at mukha ni Robert na halatang nasasaktan. I'm just saying the truth at imposible din ang bagay na yon. Sabi ni Lennox, I'm your friend at magkasama na tayo simula mga bata pa. Kaya alam na alam kita. At syempre, ayaw naman kitang nakikitang nasasaktan. Dagdag pa nito. Gago, huwag ka nga magdrama dyan at baka umiyak pa ako dito. Dahil masyado na akong natouch. Ayoko ng ganun. Nakakabakla. Reklamo ni Robert. Natawa naman si Lennox na napapailing na lang. Hindi naman nakakabakla sa lalaki kapag umiyak. Siguro, yun ang tingin ng ibang babae. Pero kapag nagmamahal ka, masasaktan ka talaga. At mawawalan tayo mga lalaki ng paki sa paligid natin kapag hindi na natin kaya ang sakit. Kaya napapaiyak na lamang tayo. Pangit ng mindset ng iba. Sabi ni Lennox, ay totoo. Hindi ka nagkakamali sa bagay na yan. Kaya hindi ko gets ang iba kapag may nakitang lalaking umiiyak. Ani naman ni Robert, pero hayaan na lang natin sila. We don't care about them. May sarili-sarili tayong mga buhay. Ani ni Lennox, takting yan. Bakit ba tayo napunta sa topic na yun? Hindi yun usapan natin eh. Biglang nag-switch. Sabi ni Robert na napailing na lang. Ikaw ay may kasalanan. Masyado ka naman kasing broken dyan. Sabi ni Lennox, aba, siraulo ka. Sabi ni Robert, nagtawanan silang dalawang magkaibigan. Magkapatid na din ang turingan nila at pinoprotektahan nila ang isa't isa. Silang lahat sa grupo nila. Pero iba talaga ang closeness ni Lennox at Robert. Pero seryoso, huwag kang mag-ahabol sa isang taong hindi naman deserving. Dahil madami namang babae dyan. Gwapo ka naman tol. At maraming mga babae ang nagkakagusto sa'yo at halos magkandara pa na nga. Kaya bakit ka magsisettle sa isang babaeng ayaw naman sa'yo? Sabi ni Lennox, kahit anong sabihin mo sa akin, hindi ako makikinig sa'yo. Saka, ilang beses mo nang sinabi yan, pero hindi mo naman nagagawa. Akala mo naman hindi siya naghabol. May pasabi pa nga ikaw noon na hindi ka maghahabol sa isang babae kahit na anong mangyari. Pero sa uli, naghabol ka pa din naman, di ba? Natatawang ani ni Robert. Wala eh. Mahal ko eh. Kahit na halos pagtabuyan na ako noon at ayaw na sa akin, hindi pa din tumigil yung pagmamahal ko sa kanya. Ani Lennox, napailing si Robert. Eh di ganun din ako, kaya dapat alam mo at naiintindihan mo kung bakit ganito ako sa kanya. Bakit ako naghahabol kasi mahal ko siya ng sobra, higit pa sa buhay ko. Ani Robert, oo na. Naiintindihan ko na kaya tama na ang about sa babae. Change topic na ulit. Baka maiyak ka na talaga dyan. Pangaasar ni Lennox. Napadaing naman si Robert at hindi na gumanti pa kay Lennox dahil wala na siyang pangsabat. May plano ka na bang naisip kaya alam mo na ang gagawin? Hindi mo na kailangan ng tulong ko o kaya naman ng mga grupo. Malaki ka naman na kaya mo na yan. Ani Robert. Hindi. Kailangan ko pa din yung grupo natin at may bala kong idagdag sa naisip kong plano. Kailangan malinlang natin sila. Kailangan baliktad natin sila na ang ipapadala nila sa atin dito ay kailangan maging sa atin ang panig niya para imbis na impormasyon sa akin at sa grupo ang makuha niya ay impormasyon ng organization nila. Ngising sabi ni Lennox, "Ge, ikaw na yan. Kaya wala na ako masabi, saka magagaling ka na dyan. Kaya yakang-yaka mo na yan." Ani lamang ni Robert. Napailing si Lennox, pero pinagpatuloy niya ang kanyang sinasabi at napapatango naman si Robert sa kanya na hindi naman gaanong naiintindihan ang sinasabi ni Lennox. Sa huli ay natapos lang din sila sa pag-iinuman na dalawa habang nag-uusap at nagbibiruan. Hindi na naging seryoso ang usapan hanggang sa mahigaan na lang sila sa sofa dahil sa kalasingan. 3 araw ang lumipas at maraming mga nag-apply kay Lennox, pero wala man lang siyang tinanggap sa mga ito dahil may inaasahan siyang mag-a-apply sa kanya. Hindi pa ito pumupunta pero malakas ang pakiramdam niyang dadating ito ngayong araw. Siya nang susunod, sabi ni Robert nang makita sa kanilang hidden camera si Sarah na naglalakad papunta sa elevator. Silang dalawa ay nasa kumpanya ni Lennox at doon ginaganap ang pagpili ng magiging maid niya. Hindi naman talaga need ni Lennox gaya ng sinabi niya. It's just a plan, a trick.
Pinagmasdan nila ang bawat galaw ni Sarah. May kausap ito sa phone habang nasa loob ng elevator. Biglang umisi si Sarah. Damn, that's Mirk. Bulong-bulong ni Robert at saka bahagyang sumipol. Sira ulo, susumbong kita. Pananakot kunwari ni Lennox. Uy, wala namang ganyanan tol. Sabi agad ni Robert. Samantala ay inayos naman ni Sarah ang kanyang sarili. Nakasuot siya ng black na skirt at naka-long sleeve na nakatak sa kanyang skirt. Dala niya ang requirements na kailangan, pero fake lang naman ang mga yun. Hindi pwedeng malaman ni Lennox ang totoong pangalan niya. Kaya ang gagamitin niyang pangalan ay Sarah, ang kanyang unang pangalan. Iba ang apelido na gagamitin niya, kaya inayos talaga niyang mabuti. Kumatok siya sa pinto ng office ni Lennox na napaayos naman sa pagkakaupo. Come in. Baritonong utos ni Lennox. Dahan-dahan namang binuksan ni Sarah ang pinto. Good afternoon po, sir. Magalang na sabi ni Sarah at saka siya naglakad papunta sa harapan ng mga ito. Have a seat. Aya ni Lennox saka tinuro ang visitor chair. Mag-a-apply po sana ako bilang maid nyo. Nakita ko po kasing nakapaskil yun sa lugar namin at kailangan ko din po kasi ng trabaho kaya nagbabakasakali po ako. Dala ko po yung mga requirements na kailangan nyo. Magalang na sabi ni Sarah, saka inabot ang mga dala niya na agad namang kinuha ni Lennox. Read. Utos ni Lennox kay Robert at ibinigay ang mga requirements ni Sarah na kinuha naman ito. Binasa naman ni Robert yun at pinagmasdan naman ni Sarah ang bawat kilos ng dalawa. Kunwaring kinakabahan siya, kaya may papunas-punas pa siya ng mga hita at pagkagat pa ng labi. Sana matangkap ako. Kunwaring bulong pa nito para lang makuha ang atensyon ni Lennox para maawa ito sa kanya. Pero lahat ng iyon ay pag-arte niya lamang. May binulong kunwari si Robert kay Lennox na napatango lamang habang nakatingin kay Sarah. Nakatingin din ito sa kanya na pakasang ka ba sa boses. You're hired. Tanggap ka na. Anunsyo ni Lennox para manlaki ng bahagya ang mga mata ni Sarah at awang ng kaunti ang labi. Talaga po, sir. Hala, maraming salamat po. Masayang ani ni Sarah na napatayo. Yumukod ng bahagya para magbigay galang. Napatango naman ng bahagya si Lennox at tinitingnan niyang mabuti si Sarah na malawak ang ngiti sa labi. Pwede ka na mag-umpisa ngayon o kaya naman bukas para makapaganda ka pa. Sa bahay ni Lennox ka magtatrabaho at ibibigay ko sa iyo mamaya ang kontrata. Sabi ni Robert na seryoso ang boses. Wala po problema sa akin, sir. Kahit na ngayon po ako magsimula, ayos lang po sa akin. Maraming salamat po sa pagtanggap. Sabi naman ni Sarah. Ikaw nang bahala sa kanya, Robert. May meeting pa ako. Paliwanag mo sa kanya ang lahat, maging ang nasa kontrata para walang problema. Sabi ni Lennox. Tumango naman si Robert. Ako nang bahala sa kanya, sir. Ani nito at nagbigay galang kay Lennox. Umalis na si Lennox at sinundan pa siya ng tingin ni Sarah na napanguso. Parang ang sungit niya naman. Nakakatakot. Ani Sarah. Pagak na natawa si Robert sa kanyang tabi. Huwag kang matakot sa kanya. Mabait naman si Lennox. Huwag mo lang talagang gagalitin dahil matatakot ka. Naiiling na sabi nito. Inaya niya si Sarah na maupo sila sa sofa. Sumunod naman ito. May tinawagan din si Robert na magdadala ng merienda sa kanila. At pagkatapos ay naupo na si Robert sa kanilang sofa. Magkatapatan na silang dalawa ngayon. Pero kinuha niya muna ang kontrata na nakatago lamang sa drawer ni Lennox. Ito ang kontrata. Basahin mo munang mabuti ang lahat ng nakasulat dyan. At kapag may hindi ka naintindihan, pwede mong sabihin sa akin para ipaliwanag ko. Ani Robert. Napatango si Sarah at saka niya binuklat ang kontrata. Binasa niya ito at maya-maya ay dumating naman ang kanilang merienda. Hala, bakit naman ang laki ng sweldo ko, sir? Kinsenas? 50,000? Gulat na tanong ni Sarah. Robert chuckled. Basahin mong mabuti kung bakit. Ani Robert. Doon magstay sa bahay ni Lennox? Kailangan maging tapat. Lahat ng utos ay sundin. Bawal makipag-date sa ibang lalaki. Kasama din ni
kapag pupunta sa opisina at kapag may mga business meeting ito. Napaismid na lamang si Sarah. Para namang naging sekretary niya ako dito, sir. Sana doon na lamang ako nag-apply. Ani Sarah, napahalakhak si Robert. Pero grabe, ang laki pa din ng sahod, sir. Tapos yun lamang ang kailangan kong gawin. Tas ipagluluto siya ng pagkain. Aasikasuhin siya sa pagpasok sa trabaho. Ay, asawa na rin sir to ah. Ani Sarah, natawa naman si Robert. Ayaw mo ba? Tanong ni Robert. Wala naman akong sinabi, sir. At saka, nagsasabi lang naman po ako. Ani agad ni Sarah. Nasa sayo na kung tutuloy ka ba. Basta, kailangang masunod yung mga nasa kontrata. Isa pa, ayaw na ayaw niya ang hindi tapat sa kanya. Nako, pumapatay pa man din yun. Ani Robert sa pabirong tono. Natigilan si Sarah na kunwaring natakot. Joke lang. Bawi ni Robert. Mabait si Lennox, Sarah. Hindi naman yun seryoso madalas. Kalog din yan kausap. Kapag seryoso ang usapan, dapat seryoso ka lang din. Isa pa, ayaw niyang sumusuway sa inuutos niya. Higit sa lahat, ay ang pinagtataksilan siya lalo na kung maganda at maayos naman ang pakikitungo niya sa'yo. Mabilis lang din naman siyang lapitan kaya hindi ka mahihirapan sa kanya. Sabi ni Robert. Napatangu-tangu naman si Sarah. Kailangan kong magpanggap na mabait at inosente. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanya ang totoong ugali ko. Ani Sarah. Noted po, sir. Makakaasa po kayo sa akin na magiging tapat ako sa kanya. Pero wag lang po sana siyang masungit tapos masakit magsalita dahil iyakin pa man din ako. Sabi ni Sarah. Ngumiti si Robert. Hindi yan. Careful si Lennox sa mga binibitawan niyang mga salita. Alam niya kung masasaktan ka o hindi. Ani Robert. Napatango si Sarah. Nag-usap silang dalawa at may mga pinaliwanag pa si Robert sa kanya. Inintindi naman ni Sarah ang lahat ng yun at alam niyang hindi magiging madali sa kanya ang lahat. Kailangan niya maging maingat dahil mahirap ang ganyang gagawin. Nagpaalam muna si Sarah kay Robert nang matapos ang kanilang pag-uusap. Sinabi niyang bukas siya mag-uumpisa at aayusin niya muna ang kanyang mga gamit. Pumayag naman ito at balak pa sana siyang ihatid pero tumanggi siya dahil sa headquarters siya pupunta. Pagdating na doon ay nagpalit agad siya ng kanyang damit at pagkatapos ay nagtungo na sa kanilang pinuno. Anong balita? Dapat maganda yan. Bungan agad ni Alvin sa kanya. Ngumisi si Sarah at saka umupo sa upuan. Success, sir. Natanggap ako at nabasa ko din ang kontrata kanina. Bukas ako magsisimula kaya kailangan kong ayusin ang mga gamit ko. Pero bago yun, may nais po sana muna akong sabihin sa inyo, sir. Dahil itong mission na to ay hindi magiging madali. Lalo na at matalino si Del Mundo. Sabi ni Sarah. Seryoso ang boses. What is it? Tanong ni Sarah. Total naman, sir. Hinayaan niyo ako. Ako nang bahala sa misyon na to. Nais kong sabihin na wala sanang tatawag sa akin kapag nandun na ako. Para lang manghingi ng update sa kung ano ang nangyayari. Dahil ako mismo ang pupunta dito para magbigay ng update. Maraming CCTV ang bahay nila. At hindi ko pa alam kung saan nakalagay ang mga yun. Kaya kailangan maging pino ang kilos ko. Walang kahinahinala para hindi siya magtaka. Paliwanag ni Sarah. Napatango naman si Alvin. I understand your point. Ikaw nang bahala sa lahat. Alam mo naman kung anong tama at dapat. Kaya hinahayaan na kita sa misyon na yan. Huwag na huwag mo kaming bibiguin, ha? Sabi ni Alvin na may pagbabanta sa tono ng boses. Makakaasa ka, sir. Sabi ni Sarah. Kinagabihan ay hinanda na ni Sarah ang mga gamit na kanyang dadalhin. Bumili pa siya ng simple at mga pambahay na damit na yung pangmahirap para hindi halata na mayaman siya. Itilagay niya ang mga dapat niyang ilagay at iniwan niya ang mga bagay na hindi naman importante. Nang matapos na ay lumabas siya ng silid. Dito sa kanilang headquarters, may kanya-kanyang ginagawa ang mga kasamahan niya. Nakikita niya ang iba't ibang screen kung saan mga nahack na CCTV ng mga hacker nila iyon. Kumusta? Tanong ni Jonah na lumapit kay Sarah at inabutan siya ng kape na kinuha naman ni Sarah.
Si Jonah at nag-iisang pinagkakatiwalaan niya sa lahat. Kaibigan niya ito, ngunit hindi kaibigan lamang dahil may isang sekreto silang hindi alam ng organization at may plano silang kailangang maging tagumpay. Napalingon muna si Sarah sa paligid at nang makita niyang busy ang lahat ay hinudyatan niya si Jonah na sumunod sa kanya. Nakarating sila sa isang hideout sa headquarters nila kung saan ay silang dalawa lamang ang nakakaalam. Na pinuno nila ay hindi alam ang sekretong lugar na iyon. Nasa dulo ito ng headquarters at hindi mo agad mapapansin dahil kakulay ng pader, kaya hindi mo malalaman na may pinto pala dito. Kakausapin ko pa mamaya ang asawa ko kung ano ang magiging plano namin. Alam kong meron na siyang naisip at buo na. Sabi ni Sarah, matalino ang asawa mo. Maging ikaw ay matalino at alam kong magiging successful ang plano. Huwag lang talagang malalaman ng pinuno. Sabi ni Jonah, mabilis namang mauto ang pinuno natin. Konting ano mo lang sa kanya ay mabilis na siyang naniniwala. Ani Sarah at saka ngumisi. Hindi ka nagkakamali dyan. Utu-utu siya masyado. Hindi niya alam na yung mga taong pinagkakatiwalaan niya ay traidor na pala sa kanya. Sabi ni Jonah na nakangisi din. Masyado siyang sakim sa kapangyarihan. Posisyon at kayamanan kaya gagawin niya talaga ang lahat para siya ang manalo sa larong ginagawa niya. Pero hindi niya alam na siya na pala ang pinaglalaruan. Malademonyong ngising sabi ni Sarah. Pagak na natawa si Jonah. Ganun siya kaututo. Mabilis mapaglaruan. Sabi ni Jonah. Nag-usap pa silang dalawa tungkol sa kanilang pinuno at sa hindi kalayuan ay may nanonood para sa kanila. Dadating din ang araw na babagsak ka, Sarah. Tatawanan kita kapag nangyari yun. Gising sabi ng babae sa hindi kalayuan. Pasimple namang tumingin sa kanyang gilid si Jonah. Napangisi siya na tama nga ang hinala niya. Kanina pa sila pinagmamasdan ni Sarah ng babaeng iyon. Kinabukasan, maagang nagpunta si Sarah sa mansyon ni Lennox. Binigay ni Robert ang address nito kaya alam niya. Pinagbuksan siya ng gate na mga kasambahay na naroon. Pagpasok pa lang ni Sarah sa loob ay hindi na siya namangha sa kanyang nakita. Sa gandang taglay na meron ng masyon. Pero nang tuluyan siyang makapasok sa loob nito ay pinakita niyang namangha siya. Wow! Mahinang ani ni Sarah. Inikot niya ang kanyang mga paningin sa buong mansyon hanggang sa mapahinto sa kanya ang mga tingin sa pagbaba ni Lennox na ang mga kamay ay nasa bulsa ng suot nitong pants. Napatulala si Sarah kay Lennox. Bahagyang awang ang kanyang labi habang mabilis ang pingtig ng kanyang puso. Tikim ni Lennox para bumalik sa realidad si Sarah na bahagyang namula at yumukod. Magandang umaga po, sir. Pasensya na po. Sabi ni Sarah. It's okay. Anyway, sila na ang mag-a-assist sa'yo papunta sa magiging kwarto mo. Sabi ni Lennox. Alam mo na din naman ang mga dapat mong gawin kaya ikaw nang bahala. Papatawag na lang kita kapag may kailangan ako sa'yo kaya may uutos ako. Sabi pa nito. Napatango si Sarah. Sige lang po, sir. Maraming salamat po ulit. Sabi niya. You're welcome. Simpleng sagot ni Lennox. Iwanan ko na kayo dahil may kailangan pa akong asikasuhin sa opisina. May meeting pa ako. Nito. Hindi niyo po ba muna ako isasama, sir? Magalang na tanong ni Sarah. Di na muna. Dito ka muna sa bahay. Sabi ng lalaki. Sige po, sir. Salamat po ulit. Ani Sarah, saka yumukod ng bahagya. Naglakad naman si Lennox palayo sa kanya. Sinundan pa siya ng tingin ni Sarah na napangiti na lamang. Huy, crush mo din agad si Sir, no? Singit ng kung sino, si Wendy. Napalingon si Sarah sa kanya. Ako nga pala si Wendy. Sorry agad, masyado naman akong feeling close. Nito. Huy, hindi naman. Nakakatuwa ka nga eh. Sarah nga pala. Pakilala naman niya sa kanyang sarili. Mabuti naman at may makakasama na ako dito sa bahay na ka-age ko lang din. Puro na kasi may mga katandaan eh. Biro ni Wendy. Natawan na lang silang pareho ang dalawa. Grabe ka naman. Ani Sarah. O siya, mamaya na tayo mag-usap.
Dadalhin na muna kita sa magiging silid mo. Ani Wendy at tumango naman si Sarah at saka siya sumunod kay Wendy. May nagdadala ng mga gamit ni Sarah na mga bodyguard ni Lennox. Habang naglalakad sila ay nag-uusap silang dalawa. Mabait naman si Sir Lennox at magandang trato niya sa aming lahat. Pamilya na talagang turing niya sa amin. At kapag kailangan namin ng tulong, ay sa kanya kami lumalapit. Hindi naman siya mahirap lapitan at tumutulong din siya agad kaya mabait talaga si Sir Lennox. Tapos gwapo pa, angat pa. Kinikilig na sabi ni Wendy. Wala ba siyang kasintahan o kaya naman asawa? Tanong ni Sarah. Ngumuso si Wendy na parang bata. Hindi ko alam pero ang sabi ni Manang may asawa na si Sir. Saka may wedding ring din ang daliri niya. Pero hindi namin alam kung sino ang asawa niya. Hindi pa namin siya nakikita. Wala nga din pictures ang nakikita namin kahit na maghanap pa kami. Sabi ni Wendy. Siguro privacy niya na yun. At ayaw niya sigurong ipaalam. O baka naman yung asawa niya ang may ayaw. Ani Sarah, sayang lang talaga. Crush ko na kasi siya agad nung una ko palang masilayan siya. At kahit na alam ko namang walang pag-asa, yung maasa pa din ako. Minsan lang naman. Natatawang ani Wendy. Hindi naman masama. Saka talagang gwapo naman si Sir Lennox. Halos papapatuwala na nga ako sa kanya kanina eh. Pag-amin ni Sarah. Halata nga eh. Kanina pa kita tinitingnan. Pero ang ganda mo ha. Hindi bagay sa'yo maging katulong. Masasayang ang kutis mo. Ani Wendy. Sarah chuckled. Ano ka ba naman? Maganda ka din naman na. Siguro mas matanda lang ako sa'yo ng ilang taon. Ani Sarah. Ilang taon ka na ba? Tanong ni Wendy. Turning 30 na ako. Sagot ni Sarah. Natigilan si Wendy na bahagyang nanlaki ang mga mata sa gulat. Gago, legit? Hindi makapaniwalang tanong nito. Hala, akala ko nasa 25 ka pa lang. Hindi halata. Ang baby ng face mo. Pero ganun talaga minsan eh no? Si Sir nga magti-32 na eh. Pero hindi halata kasi mukha siyang bata pa. Ani Wendy, nagpatuloy ang pag-uusap nilang dalawa sa kung ano-ano at agad silang naging close. Maraming chika si Wendy sa kanya at tuwang-tuwa naman si Sarah. Nalaman niyang 23 pa lang si Wendy. Batang-bata pa. Nagkwento din ito sa kanya about sa family nito at hindi maiwasan ni Sarah na humanga dahil napakatapang at napakamapagmahal nito sa pamilya. Nagagawin niya ang lahat para sa mga mahal niya sa buhay. Inayos ni Sarah mga gamit niya sa kanyang silid at pagkatapos ay lumabas na siya. Itour muna kita dito sa mansyon para naman alam mo na at hindi ka maligaw. Ani Wendy sa kanya. Inikot siya ni Sarah sa buong mansyon at masasabi niyang parang palasyo ito sa sobrang lawak at napakaraming pasikot-sikot. Nang mapunta sila sa isang hallway ay may kakaibang napansin si Sarah sa pader. Tinitingnan niyang mabuti ito at nang hindi napapansin ni Wendy. Para ka talagang maliligaw dito sa mansyon dahil sa sobrang lawak. Pero ang ganda naman. Marami ding pasikot-sikot at mga pinto. Nung una ay naligaw din ako dito eh. Kwento ni Wendy habang naglalakad sila. Napangisi na lamang si Sarah ng palihim nang may makumpirma siya. Alam niyang may sekretong pinto sa hallway na nilalakaran nila pero hindi mo ito mahahalata dahil kakulay ito ng pader. Hindi na lamang nagpahalata si Sarah pero hindi niya maialis ang tingin niya dito. Sumunod na lamang siya kay Wendy pagkatapos. Malawak nga talaga ang mansyon na to at hindi nakatakataka kung gaano kayaman si Sir. Sabi ni Sarah. Nako, hindi ka nagkakamali sa bagay na yan. Halos marami ang pamilya ang pwedeng tumira dito eh. Ani naman ni Wendy. Nakabalik na sila sa may sala at agad kabisado ni Sarah ang mga daan sa pasikot-sikot. Pero bakit hindi niya dito dinadala ang asawa niya? O baka naman nadala niya na dito kaso ayaw lang. Ani Sarah, wala akong alam pagdating sa pag-ibig ni Sir eh. Basta ang alam ko lang, may asawa siya. Yun lang. Pero kung curious ka talagang malaman ay pwede kang magtanong kina Manang dahil silang matatagal na dito baka alam nila ang bagay na yan. Sabi ni Wendy. Wag na lang, nakakahiya naman at baka magalit pa si Sir kapag nalaman niya.
Ani Sarah. Ay, oo nga pala. Bakit nga pala napatanong ka? Mukhang curious na curious ka. Ani Wendy. Napailing si Sarah. Hindi naman. Nagtataka lang ako kasi parang mag-isa lang si Sir tapos ang laki ng bahay niya. Hindi ba siya naboboring? Something na ganon? Tapos parang wala pa siyang gaano kinakausap kundi si Robert lang. Mukha silang close na close eh. Ani Sarah. Nagkibit-balikat naman si Wendy. Wala akong mabibigay na kahit na anong sagot sa mga pagtataka mo. Wala talaga akong alam. At kahit na alamin ko pa ay nakakatamad. Umot ni Wendy. Pagak na natawa si Sarah. Ay siya, wag na lang natin pag-usapan ng bagay na yan. Napaisip lang naman ako. Magkwento ka na lang ng iba. Ani Sarah. Halos lahat naman ang nakwento ko na. Baka naman pwedeng ikaw naman na magkwento about sa life mo. May love life ka na ba? Tanong ni Wendy. Ngumiti naman si Sarah. Huwag na lang siguro nating alamin muna ang tungkol sa akin at baka magulat ka na lang kapag nalaman mo. Baka hindi ka pa makatulog. Sagot ni Sarah. Napanguso si Wendy. Sige te, sabi mo eh. Hindi na ako mangungulit pa at baka mainis ka sa akin. Saka privacy mo na yan at respect ko na lang ang mga nais mo. Ani Wendy. Konting pag-uusap pa ang kanilang ginawa at saka sila bumalik sa kanilang mga gawain na dapat. Nakilala ni Sarah ang pinakamatandang kasambahay at maging ang mga kasambahay na tinatawag ng mga ito. Maging si Manang. Mababait naman ang mga ito at mabilis niya naging close ang mga ito kaya hindi naiirang si Sarah o kaya naman ay na out of place. Samantala, sa kabilang banda ay seryosong nag-uusap sina Alvin at Ashley na nasa kanyang harapan. Kasama niya mga tauhan. I'm sure na siya ang traidor, boss. Malakas ang pakiramdam ko na tinitira niya kayo patalikod. Pero hindi niyo na lang nalalaman dahil magaling siya. Seryosong ani ni Ashley. Bumuga naman ang usok si Alvin at binaba niya ang sigarilyong kanyang hawak. Paano ka naman nakakasigurado? Pang ilang beses mo nang sinabi sa akin yan pero wala ka namang napapakitang ebidensya sa harapan ko. Kaya paano ako maniniwala sa iyo? Tanong at sabi ni Alvin. Natigilan namang saglit si Ashley na naging matapang din ang aura pagkatapos. Bigyan niyo ako ng kaunting-kaunting panahon, boss. At mapapatunayan ko mismo sa inyo na hindi ako puro salita lang at sumbong lang. Sabi ni Ashley. Kailan? Hanggang kailan ako maghihintay? Tumatakbo ang oras, Ashley. At naiinis din ako dahil dyan sa pagsusumbong mo. Pero wala ka namang maiharap na matibay na ebidensya sa akin laban kay Sarah. Masyado ka lang galit sa kanya at naiinggit kaya ganyan ang nangyayari sa'yo. Sabi ni Alvin. Palihim namang naikuyom ni Ashley ang kanyang mga kamao. Aaminin niyang natamaan siya masyado sa sinabi ng kanilang pinuno. Nangangako ko sa inyo, boss, na sa susunod na haharap ako sa inyo ay may mailalapag na akong ebidensya. Pero pakiusap po sana na bantayin niyo ang bawat kilos ni Sarah dahil nararamdaman kong hindi niya gagawin ang kanyang misyon. Ani Ashley, natigilan si Alvin na kumunot na ng noong mapatingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alvin. Mawalang galang na po, boss. Pero hindi ko po muna nais sabihin sa inyo. Oras na hindi pa ako sigurado. Ani Ashley, paalam po at gagawin ko muna mga kailangan kong gawin. Dagdag nito. Bagya naman itong yumukod para magbigay galang at akmang aalis na nang biglang magsalita si Alvin para matigilan siya. Ngayon mo sabihin, Ashley. Mariing utos nito. Napangisi naman si Ashley. Kung nais niyo talagang malaman, boss, dapat niyo akong paniwalaan. Ani Ashley. Tumango naman si Alvin kaya bumalik na muli si Ashley sa kanyang pagkakaupo at doon niya sinabi ang lahat ng mga nalalaman niya na hindi pa naman siya sigurado. Nagulat si Alvin at nag-igting ang panga. Dumilim ang mukha. Halatang hindi nagustuhan ang kanyang narinig habang si Ashley naman ay napapangisi na lamang. Isang linggo ang lumipas at walang kahit na anong update si Sarah sa kanyang mga kasamahan sa headquarters. At ang totoo ay hindi naman talaga niya ginagawa ang kanyang misyon dahil may iba siyang ginagawa laban sa organization na kanyang kinabibilangan. Sa madaling salita ay babaligtarin niya ang lahat ng mga naging plano kasama si Pinuno.
Maingat at pino ang bawat kilos ni Sarah kaya hindi mo malalaman na may hindi na pala ito ginagawang maganda. Hay, after many years ay nagawa ko na ding takasan ng punyetang bumubuntot sa akin. Sabi ni Jonah na napahinga ng malalim nang makapasok siya sa loob ng opisina. Tinanggal niya ang suot ng mask, maging ang sobrero at ang kanyang jacket. Pawisan na ito. Baka naman makahinga ako ng tubig. Maawa naman kayo sa akin, oh. Ani Jonah, saka tiningnan ng dalawa sa kanyang harapan. Katabi mo lang yung ref, kaya kumuha ka na lang dyan. Tutal may kamay at paa ka naman. Ani Sarah, inirapan tuloy siya ni Jonah sa kapadabog na nagpunta sa may ref. Agad siyang kumuha ng kanyang maiinom. Isang inuman niya lamang ito. Uhaw na uhaw si Jonah at akala mo ay nakipaghabulan. Para ka namang tumakbo. Puna ni Sarah. Naktingis yan. Tumakbo naman talaga ako at nagtago dahil kailangan ko mawala sa mga paningin ng mga ugag na tauhan ni Alvin. Pwisit. Ani Jonah. Mukhang nakatulog na sila. Ani Sarah. Hindi. Wala pang alam ang ututong yun. Si Aisling may pakana ng lahat. Siya ang may alam. Ani Jonah. Talagang hindi titigil ang babaeng yan oras na hindi niya makuha ang gusto niya. Pwes, iba ang makukuha niya. Baka mapaagang pagkamatay niya. Ani Sarah na malamig ang boses. Chill, kalma ka muna. Huwag natin gagalawin agad ang babaeng yun. Kailangan mamatay siyang nahihirapan para mas maganda. Ani Jonah. Pumunta na sila sa may sofa. Lumapit naman ulit si Sarah kay Lennox na parenting nakaupo habang nakasandal sa sofa. Kaya napasandal siya sa bandang braso nitong nakabuka. Humaplos agad ang palad ni Lennox sa kanyang braso at ang palad naman ni Sarah ay humahaplos naman sa bandang dibdib ni Lennox. Ang pinakamalaking sikreto na tinatago ni Sarah ay ang una pa lang ay magkapatid na sila ni Jonah at ang panghuli ay asawa niya si Lennox. Yes, he's the wife of Lennox ngunit walang nakakaalam noon na iba, kundi ang mga magulang lamang nila. Hindi din sila sa Maynila nagpakasal kaya hindi ito nalaman ng lahat. Iilan lamang. Pumasok talaga si Jonah at Sarah sa organization ni Alvin para malaman kung paano nila mapapabagsak si Alvin at ang organization nitong iligal. Iligal ang mga gawain ni Alvin. Ang iba roon at marami itong mga inosenteng dinadamay at pinahihirapan. Ginagawang alipin. Nalaman yun lahat ni na Jonah at Sarah nang makapasok sila sa organization na ito. Kinuha ni Sarah ang loob ni Alvin. Yun ang nasa kanilang plano. Kaya nagpakitang gilas din si Sarah sa mga kaya niyang gawin hanggang sa nakuha niya ang tiwala ni Alvin at mabilis niya itong nauuto gamit ang kanyang mga salita. Dahil doon ay malayang nakakagalaw si Sarah at nakukuha niya lahat ng mga impormasyon na nais niya na hindi nalalaman ng nasa loob ng organization maliban sa ilang kasamahan nila ni Jonah doon. Sa madaling salita, ay nalinlang nila si Alvin. Hindi nito alam na ang ilang tauhan nito ay tapat kina Sarah at Jonah. May sarili silang organization na tinatawag na grupo. Ang grupo nilang mag-asawa ni Lennox. Bago sila pumasok sa organization ni Alvin, ay buo na ang kanilang plano. Ilang taon din ang ginugol nila sa poder ni Alvin. At nung una ay hindi naging madali sa kanilang dalawa ni Jonah dahil baguhan pa lamang sila at bago lamang ang organization. Pero ngayon ay magiging matagumpay na sila sa plano na ilang taon din nilang pinag-isipang mabuti. At planado nilang dalawa ni Lennox ang pag-hire ng maid ni Lennox para malinlang ulit si Alvin na nangyari naman. Anong gagawin dun sa babaeng yun? Hindi pwedeng madala niya na kay Alvin ang lahat ng mga nalalaman niya. Hindi pa naniniwala si Alvin sa kanya kaya kailangan nating maunahan siya. Ani Jonah, gumisi lamang si Sarah. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang siya mismo magpahamak sa kanyang sarili dahil sa ginagawa niya. Kung ako sa kanya, nanahimik na lang siya at hindi nangialam pa. Hayaan tuloy. Madadamay pa siya nang wala sa plano natin. Masyadong bida-bida. Naiiling na sabi ni Sarah. Pagak na natawa si Lennox sa kanyang tabi at hinalikan ang gilid ng ulo ni Sarah. Alam mo namang inggit ang babaeng yun sa'yo.
at mainit ang dugo kaya hayan. Nais niyang patunayan ng sarili niya kay Alvin. Ani Jonah na umira pagkatapos. Basta, walang liliko sa kung anong naging unang plano natin. Go with the flow pa din. Pero oras na lumampas na si Ashley, ay ikaw nang bahala sa babaeng yun. Magbibigay ako ng hudyat sa iyo at sa mga tauhan natin na kasama ni Alvin kung kailangan ng tapusin ang laro. Ani Sarah, masyado ka namang nag-enjoy wife, kaya huwag mo munang tapusin. Wala din naman silang laban pagkatapos. Sabat ni Lennox, hindi ka sure kuya. Kahit na uto si Alvin ay matalino din ang ugag na yon. Kaya kailangan maging alerto pa din tayo anytime. Ani Jonah, I trust my wife so much, Jonah. Kaya wala akong inaalalang kahit na ano. Alam kong magtatagumpay ang naging plano. Ani Lennox at saka pinaghahalikan ang pisngi ni Sarah. Ano ba naman yan? Masyado naman kayo nang iinggit. Mahiya naman kayo sa akin dito oh. Wala ang asawa ko. Reklamo ni Jonah. Sarah chuckled. Ayan ang asawa mo kaya huwag ka na magmaktol dyan. Ani Sarah na tumingin sa gilid ni Jonah. Huwag mo nga akong... Natigilan si Jonah. Hi love. Bati ni Robert sa kanya kaya napalingon si Jonah. Pero agad na sumalubong sa kanya ang labi ni Robert. Siniil siya nito ng halik. Hindi agad nakaganti si Jonah pero kalaunan ay gumanti na din. Napahawak pa ito sa balikat ni Robert hanggang sa may magbato sa kanila ng unan para matigilan ng dalawa. Putek, pumunta nga kayo sa room at wag dito. Ani Sarah, napahalakhak si Jonah. Parang gusto niya Kuya Lennox oh, pagbigyan mo nga. Pangaasar ni Jonah para samaan siya ng tingin ni Sarah. Hindi, joke lang. Baka patayin na ako mamaya. Bawi ni Jonah na nasa tabi naman niya si Robert na nakaakbay sa kanya. Sumandal naman siya sa balikat nito. Hinahalik-halikan ni Robert ang kanyang ulo. Hindi pa ba kayo aalis? Tanong ni Sarah. Aba, grabe ka naman. Pinapaalis mo na agad kami. Gusto mo lang masolo eh. Sabi ni Jonah. Buti naman at alam mo, wala na kami masyadong moment ng asawa mo. Napaka-epal mo kasi. Ani Sarah, grabe ka naman sa akin. Eh di dyan na nga kayo at magmo-moment din kaming dalawa. Ani Jonah, sa kakunwaring nagtatampong tumayo. Inrapan lamang siya ni Sarah. Umalis na ang dalawa. Natatawa naman si Robert dahil sa inakto ni Jonah. Nang makaalis na ang dalawa ay doon lamang tuluyang naglambing si Sarah sa asawa. I miss you so much. Miss na miss pa din kita. Ani Sarah, Lennox chuckled. Marahan itong hinalikan ng kanyang balikat. Miss na din kita wife. Hindi mo alam kung gaano ako nagtitiis dahil ayaw kong masira ang mga plano. Pero pag natapos na ang lahat, susulitin ko. Babawiin ko ang mga araw at oras na hindi tayo magkasama. Sabi ni Lennox, ako din, hindi ako papayag na hindi ako makakabawi sa'yo. Saka, kapag natapos na ang totoong misyon ko, sasabihin na natin sa lahat ang totoo. Nakasal tayong dalawa, matagal na, at nagmamahalan tayo. Ako mismo ang magsasabi sa kanilang lahat. Sabi ni Sarah, napangiti si Lennox. Maghihintay ako wife, kahit na gaano pa katagal. Hindi natin kailangan magmadali at palagi kong nire-respetuhin ang mga desisyon mo. Dahil mas alam mo ang nararapat. Mahal na mahal kita, wifey. Sabi ni Lennox at nagdampi ang kanilang mga labi. Nung una ay dahan-dahan at marahan lamang ang halik hanggang sa naging malalim at napahiga ng tuluyan si Sarah sa sofa. Halos mag 7 years na rin silang kasal at may mga anak na din talaga pero nasa side ito ng kanilang mga magulang. College pa lang sila ay magkarelasyon na silang dalawa at hanggang ngayon ay matibay ang kanilang relasyon. Marami din ang umahanga sa kanilang pagmamahala noong mga college pa sila. Pero nang malaman nila ang mga sekreto ng kanilang mga magulang na may tinayo itong organization ay ginawa nilang sekreto ang pag-iibigan nilang dalawa dahil sa planong naisip ni Sarah. Ang totoo niyan ay magkalaban ang organization kung saan under si Sarah at ang grupo ng kanilang mga magulang. Kahit na magagaling at bihasa ang kanilang pamilya, ay hindi ito mapabagsak ni Alvin dahil mas matalino at magaling ito. Magaling ding manlinlang. Hindi mo basta mauuto at hindi basta mapapasok ang organization kaya pinag-isipan talagang mabuti ni Sarah ang lahat para mapabagsak si Alvin.
at malakas ang paniniwala niyang mapapabagsak na nila ang lalaking yon ngayon, maging ang illegal na organization nito. Lumipas ang ilang buwan at wala pa ding update si Sarah kay Alvin na naiinip na, kaya dahil doon ay naghinala na si Alvin sa kanya. Hindi din kasi nila makontak si Sarah. Sabi ko naman sa inyo, sir, isang malaking traitor si Sarah sa ating organization. Kaya sana maniwala na kayo sa akin sa pagkakataon na ito. Alam kong ito rin ang iniisip ninyo. Ani Ashley na giniginiit na naman ang nais niya. Tama ka na dyan. Ani naman ni Danny. Ngunit saan natin matatagpuan kung saan mansyon ni Del Mundo naroon si Sarah? Kung gayong hindi pala binigay ni Sarah ang address sa inyo, boss. Tanong ni Ashley. Yun ang malaking pagkakamali ko. Hindi ko napansin ang bagay na yun. Traitor ka, Sarah. Malaki pa man din ang tiwala ko sa iyo at hindi ko akalain na sisirain mo lang. Nanggigigil na ani ni Alvin. Napailing si Ashley at napangisi ng palihim. Teka lang, boss. Nakakapagtaka lang. Ani Danny, para makuha ang atensyon ng dalawa. Hindi kaya may hindi na magandang nangyari kay Sarah, kaya wala siyang update sa atin hanggang ngayon? Kasi unang linggo pa lang dapat ay meron na gaya ng sinabi niya. Ani Danny. Matalino si Sarah, Danny. Hindi naman siya tatanga-tanga at mag-iingat yun sa mga kilos niya. Kaya bakit wala pa siyang update sa atin hanggang ngayon? Ani naman ni Ashley. Napatitig si Danny sa kanya habang seryoso ang muka. Kailangan na natin gumawa ng paraan, boss. Lalo na at kumpirmado ko na kasama niya si Jonah. May sikreto ang dalawa nang hindi natin nalalaman. At nalaman kong magkapatid pala sila. Ani Ashley. Kumuyom ang kamao ni Alvin. Galit ang kanyang nararamdaman. Hindi niya akalain na magiging tama ang mga hinala at sumbong ni Ashley sa kanya. Gusto ko sanang hilingin sa inyo, boss, na hayaan niyo sana ako sa bagay na to. Ako na mismo ang mag-aasikaso ng lahat at kung paano mapapaamin si Sarah. Dadalhin ko siya sa inyo at kayo mismo ang magpaparusa sa kanya dahil sa pagiging traidor niya. Ani Ashley, nais niyang malinlang ang utak ni Alvin. Napailing si Danny. Huli ka na. Huli na kayo dahil tapos na ang misyon na ginagawa ni Sarah. Ani Danny sa isipan. Kung ganon, sa'yo ko inaatang ang lahat. Dali niyo sa akin ang traidor na babae na yun. Ani Alvin. Galit pa rin ito. Nakangisi si Ashley na tuwang-tuwa sa reaksyon ni Alvin dahil iyon ang matagal niyang hinahangad. Akmang magsasalita saan na si Danny nang biglang may sumabat. Hindi niyo na ako kailangang hanapin pa dahil ako na mismo ang nagdadala sa sarili ko sa harapan ninyo. Walang emosyon na sabi ni Sarah para mapatayo silang lahat maliban kay Danny na nakangisi. At anong ginagawa ng isang traidor dito? Sino ang may sabing pwede ka pang pumasok at makatungtong dito? Tanong ni Ashley. Bakit? Bawal ba? Sa kauna sa lahat, hindi naman ikaw ang boss para pagbawalan akong pumasok. At traidor na sinasabi mo? Talaga ba? Kung traidor ako, di sana hindi na ako pinapasok ng mga kasamahan natin. Sana binaril na nila ako habang nasa malayo pa lang. Sabi ni Sarah para sumama ang mukha ni Ashley. Lumapit si Sarah sa kanila at nilapag niya sa lamesa ang mga papel. Isasampal niya sa lahat kung saan naroon ang mga dokumento at ang mga larawan tungkol sa traidor na sinasabi nito. Bago niyo malaman lahat ng mga narito, nais kong malaman yung tapos ko na ang misyon at nakuha ko na ang lahat ng dokumento. Bagsak na din ang kumpanya at ilang ari-arian ng mga Del Mundo. Dala ko ang mga dokumentong nagpapatunay na sa akin na lahat ng property ni Del Mundo. Walang emosyon na sabi ni Sarah. Wala namang nakaimik sa kanila. Si Ashley na kaninang maingay ay natigilan. Nagulat din siya ng bahagya. Sinabi ko naman sa inyo, pinuno, na hindi ako uuwi dito nang bigo ang dala ko. Mariing ani pa ni Sarah. Kung ganun nga, tama nga talagang pinagkatiwalaan kita. Napatigal si Alvin. Kung hihingi kayo ng pasensya sa akin, ay ayaw ko munang marinig yan dahil nais kong malaman nyo kung sino ang traidor sa inyo. Mariing sabi ni Sarah, saka siya tumingin kay Ashley na bahagyang nagulat. Inisa-isa niya ang pangalan ng mga traidor sa organization at pinakita niya rin ang bawat larawan ng kanyang mga nakalap. Nakikinig naman sa kanya ng seryoso si Alvin
at maging si Danny at Ashley. Si Ashley ay unti-unting kinakabahan at parang nais niyang umalis sa harapan ng lahat pero hindi niya magawa ang bagay na yun. At ang huling matagal ng traidor ay ang babaeng palagi akong ginigiit. Sabi ni Sarah at tiningnan diretso si Ashley. Akala mo ba hindi ko malalaman na ikaw ang mga nagnakaw ng perang nawawala? Pero nagawa mong gawan ng paraan yon na pagbintangan ng taong hindi naman ang may gawa. At kaya din successful ang ibang transaction ng grupo ay dahil sa kagagawan mo. Binabayaran at kinakausap ka ng mga taong kalaban natin, di ba? Ani Sarah, nabutla si Ashley at bahagyang napaatras. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman nito. Marami pang sinabi si Sarah at naiiyak na si Ashley dahil doon. Patayin ang babaeng yan ngayon din. Malakas na sigaw ni Alvin. Boss, huwag! Sigaw din ni Ashley na lumuluha na dahil sa takot at kabang nararamdaman. Huwag na kayong magmadali, sir, dahil may mas malaki pa akong sasabihin na kailangan yung malaman. Ani Sarah at sa kanya tumingin kay Alvin na napatingin din sa kanya. Ngumisi si Sarah. Nakakatakot na ngisi ang ginawa niya. Hindi nagkakamali si Ashley sa lahat ng mga sinabi niya at inulat niya tungkol sa akin. Isa din akong traidor, sir. Ngising ani ni Sarah. Gulat ang bumalatay sa mukha ni Alvin hanggang sa naging mapait na. Walang hiyang babae ka. Galit na ani ni Alvin. Oops! Stop muna, sir. Hindi pa tapos. Ani Sarah, sa kanya tinaas ang kanyang kamay bilang hudyat para lumabas si Lennox sa kung saan kanina pa ito nakikinig. Nagulat si Alvin. Maging si Ashley ay nanlaki pa ang mga mata. Humawak si Lennox sa bewang ni Sarah at saka ito hinalikan sa labi nang humarap si Sarah sa kanya. What the hell is the meaning of this? Totoo talagang ikaw ang nahulog sa inyong dalawa? Nabaligtad nga. Ani Alvin na galit. Napahalakak si Lennox tsaka ito humisi. Matagal na kaming nahulog sa isa't isa, Alvin. At ang lahat ay plano namin. Plinano naming mag-asawang mabuti kung paano ka namin mapapabagsak. Ngising ani ni Lennox. Ano? Mag-asawa kayong dalawa? Paano nangyari yun? Tanong ni Ashley para tumingin sa kanya si Sarah. Matagal na kaming magkarelasyon at naging mag-asawa pa. At sa totoo lang, hindi naman siya magiging lihim sana. Kung hindi lang namin nalaman ang tungkol sa mga pamilya namin at sa grupo mo, Alvin, di sana walang ganito at malaya pa din kayong ginagawa mga iligal ninyong gawain. Sabi ni Sarah. Natigilan si Alvin nang may maalala siya bigla. Inisip niya ang lahat. Ngayon mo lang naisip, sir? Tama ka. Anak ako na mag-asawang Villamin. Ang mortal mong kaaway. At mabilis kitang nauto. Kung magaling kang magsaliksik ng impormasyon, magaling naman akong pikein ng impormasyon. Ani Sarah sa kangumisi. Patayin ang mga yan! Malakas na sigaw ni Alvin pero wala man lang sumunod sa kanyang utos para magtaka siya. Anong ginagawa niyo? Bakit nakatayo lang kayo dyan? Hindi niyo ba narinig ang utos ko, ha? Malakas na sigaw pa nito. Napahalakak si Sarah. Masyado kitang napaglaruan, Alvin. Ang karamihan sa mga tauhan na inaakala mo, ang totoo niyan ay tauhan namin sila. Tapat sa amin. At ang iba ay nakuha ko mula sa iyo. Kahit na anong gawin mo dyan, wala nang susunod pa sa iyo. Ani Sarah, dumilim ang mukha ni Alvin at hinanda niya ang sarili. Handa nang bumunot ng baril sa tagiliran niya nang bigla siyang maunahan ni Danny na nasa gilid niya. Huwag mo nang subukan pang kumilos ng hindi maganda. Dahil talo ka na, Alvin. Ito na ang araw na tuluyan mong pagbagsak. Sabi nito. Hindi na nakagalaw pa si Alvin na naitaas na lamang ang kanyang mga kamay. Sasabog na anytime ang headquarters na to. Oras na pindutin ko ang mga bombang pinalagay ko. At kapag nangyari yun, tapos na ang paghahari mo, Alvin. Maging ang iba mong mga ari-arian ay wala na sa'yo. Dahil inuna ko na. Tanging itong headquarters mo na lang ang natitira. Kaya mag-goodbye ka na kasama ang mga tauhang gusto pa din sa'yo. Matalim na sabi ni Sarah na sa tonong nangaasar. Saka siya tumingin kay Ashley na napatulala na lamang. Hindi ako papayag na maging masaya kayong lahat. Gaganti pa din ako, Sarah. At hindi na sa mga magulang ninyo,
kundi sa inyong dalawa. Pagbabanta ni Alvin, napahalakak si Sarah. Well, tingnan natin kung magagawa mo pa ba ang bagay na yan. Anya. Nagsisisigaw pa si Alvin pero wala na siyang nagawa. Maging si Ashley na tulala lang ay hindi nakapagsalita. Pinusasa na silang dalawa at nang masecure nang wala ng ibang tao sa loob ng headquarters ay tuluyan na itong pinasabog ni Sarah at Lennox. Nakatanaw sila mula sa malayo. It's Dad, Mom, and Dad. Tapos lahat na iganti na namin kayong dalawa sa masamang ginawa niyo sa inyo. Sabi ni Sarah sa hangin. Magiging masaya na sana kayong tuluyan. Anya pa at sumandal si Sarah sa balikat ng asawa. Pinanood nila ang tuluyang pagtatapos ng kasamaan ni Alvin. Lumipas ang ilang taon. Naging masaya na ang pamilyang Villamin at Del Mundo. Nagpakamatay din si Alvin sa kulungan, habang si Ashley naman ay ilang taong nanatili sa mental at pagkatapos ay binigyan nila ng second chance. Maayos na ito ngayon at nagkapatawaran na din sila ni Sarah. Higit sa lahat ay binigyan din nila ng pangalawang pagkakataon. Ang iba pa na pinatunayan naman ng mga sariling nagbago na. Binigyan nila ng mga trabaho ang mga ito at biktima lang din naman kasi sila ni Alvin kaya wala nang dahilan pa para magkaroon ng galit. Lalo na at hindi naman sila kadamay sa kasamaan ni Alvin sa ginawa nito sa kanilang pamilya. Maraming salamat talaga mga anak. Makakatulog at makakagalaw na din tayo ng maluwag sa wakas. Sabi ng ina ni Sarah. May peklat ito sa kanyang pisgi. Tanda ng kasamaan ni Alvin. Pero unti-unti na rin naman itong naghihilom. Maraming salamat sa inyong mga anak. Alam naman naming hindi dapat kayo nadamay sa kung ano man ang alitan ng pagitan namin. Pero hindi kayo nagdalawang isip na tumulong. Sabi naman ng ina ni Lennox kung saan ay may peklat naman sa kamay. Ang mga magulang nila ay biktima ng kasamaan at pagpapahirap ni Alvin. Kaya dahil doon ay kumpiyansa sila Sarah at Lennox na ibawi ang mga magulang na naghirap sa kamay ni Alvin. Hindi niyo naman po kailangang magpasalamat pa ng ilang beses dahil gagawin naman po namin ang nararapat. Mga mahal po namin kayo sa buhay at hindi naman namin hahayaan na ganun lamang lahat matapos sa mga pinagdaanan niyo sa kamay niya. Sabi ni Sarah. Saka, tama na ang ganyan. Lalo na at masaya na tayong lahat ngayon. At natapos ng maayos. Nagkaroon ng kapatawaran at nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong nararapat bigyan nito. Yun ang mahalaga. At ilang taon na din naman ang nakakalipas. We need to move on and accept the fact. Huwag na lang natin balikan. Sabi naman ni Jonah habang nakangiti. Tama. Doon na tayo sa present at huwag na sa past. Hindi naman maganda ang mga nangyari noon. Ani naman ni Robert. Basta. Malaki ang pasasalamat namin sa inyong mga anak dahil kayo ang nagtanggal ng tinig at kaba sa mga puso namin dahil sa katapangan na pinakita niyo sa amin. Naiiyak na ani ng ina ni Lennox. Hangad namin na makamtan yung lahat ang kapayapaan, ang kasiyahan at walang hanggang pagmamahalan. Ani ng ina ni Sarah. Naging emosyonal sa kanilang lamesa pero hindi karaunan ay nagtawanan na silang lahat at doon lahat na-realize na ang mga hindi magagandang nangyayari sa atin noon ay siyang nagiging dahilan para mas maging matapang, matibay at matatag tayo ngayon. Sila ang nagpapatunay na kailangan pa ding magpatuloy sa buhay. Kahit na anong mangyari at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Palagi pa ding mananatili ang pagmamahalan at kabutihan sa puso. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Mission of Maid. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!